Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Enjoy the fullness of Christian experience. Alam niyo po yan ang ipinangako ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 10, verse 10, yung tinatawag na abundant life. Sa Tagalog nga po, ang salin niyan ay buhay na masagana at ganap. Ngayon sagutin po natin, bakit maraming Christians hindi nila nai-experience yan? Yung iba sinasabi, dapat pastor, yung experience na yan ay automatic na magaganap sa isang Kristiyano. Hindi po ganoon. Base po sa aking karanasan at pag-aaral, hindi po siya automatic. Meron pong mga dahilan kung bakit ang isang Kristiyano hindi niya na-experience yung fullness nitong ipinangakong buhay ng Diyos. Kaya dito po sa 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4 ay binanggit po yan ni Apostle Peter, ang kahalagahan na maranasan natin yung life and godliness na ipinangako ng Diyos, and at the same time ay ma-experience natin na dapat tayo ay tunay na partakers ng divine nature ng Diyos. Yung tinutukoy pong word dyan na partakers of divine nature, yun po yung ating new creation experience, na tayo po yung mga born again child of God, dapat po ay lumakad, na nai-experience natin yung fullness ng life or abundant life na ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi nga sa English Bible yan, His divine power has given us everything we need for life and godliness. Ngayon, alamin natin yung unang-unang dahilan. Bakit hindi na-experience ng maraming Kristiyano yung fullness ng abundant life na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Unang-una po ay dahil sa ating ignorance. Naririyan po, Binabanggit po dyan, sabi sa English Bible, through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. At sa verse 4, sabi dyan, through this, He has given us His great and precious promises. So, ibig sabihin, dalawang bagay po na kadalasan ignorante ang maraming Kristiyano. Ignorante sila sa pagkakilala nila kay Kristo Jesus, sa pagkakilala nila sa Diyos. Kaya maraming Kristiyano ngayon, babanggitin lang yung pangalan ni Jesus. Hindi naman totoong kinilala si Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Marami sa atin, sasabihin natin, ay, mahal ko ang Diyos. Pero hindi mo naman siya lubusang kilala sa pamamagitan ng kanyang salita. Alam niyo po, hindi natin matatanggap yung mga bagay na hindi natin alam. At sa Biblia dapat alam natin at kilala natin ang katotohanan patungkol sa Diyos at higit sa lahat sa kanyang mga pangako. Kaya yung mga Kristiyano na hindi nila ninanasa o ninanais na makilala ang Diyos ng lubusan, makilala ang Panginoong Hesus ng lubusan at matuklasan yung mga pangako ng Diyos, sila po kadalasan yung hindi nakaka-experience nitong abundant life. Wala pong pinagkaiba yan doon sa kwento ng lalaki na nakatira pala siya sa ilalim ng mina ng langis, pero namatay siyang napakahirap. Sana kung naghukay-hukay lamang siya ng kaunti, nakita niya sa ilalim ng kanyang barong-barong ay naroon pala yung napakalaking mina ng langis. Maraming Kristiyano ganoon po. Hindi nila nai-enjoy yung fullness ng kanilang Christian experience kasi hindi nila alam, hindi nila kilala ang Diyos, hindi nila kilala ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at hindi nila alam ang mga pangako
ng Diyos. So yan po ang isa sa pinaka-major na dahilan kung bakit hindi na-experience ang maraming Kristiyano itong abundant life na ipinangako ng Panginoong Yesus. Pangalawa po, pang dahilan kung bakit hindi na-experience ng maraming Kristiyano yung abundant life na ipinapangako ng Diyos ay marami sa atin hindi lumalakad sa Espiritu. Malinaw po yan sa Romans chapter 8, verses 5 and 6. Sabi po dito, those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. So malinaw po dyan. Ano po? Ang experience ng isang taong lumalakad sa Espiritu ay life and peace. Kaya lang, marami sa atin namumuhay pa rin sa dikta ng ating laman. Hindi po sa dikta ng Holy Spirit sa ating buhay. Kasi dapat ganoon po yung ating espiritu, dapat pinangungunahan po ng Holy Spirit. At pangako ko po sa inyo, i-discuss ko po yan in detail sa mga darating na araw. Paano po tayo lalakad sa espiritu. At panghuli, mapapansin nyo po, no? Kaya maraming Christians hindi nila na-experience itong fullness ng abundant life na ipinangako ng Diyos kasi hindi lumalakad ng may pananampalataya. Alam niyo, Bible, sabi sa Romans chapter 1, verse 17, the righteous will live by faith. So, ibig sabihin, daily, dapat lumalakad po tayo ng may pananampalataya. Sabi pa nga ng Bible, from first to last. At alam ko na experience na ninyo sa inyong buhay, every time you exercise your faith sa prayer ninyo, ay nakakakita kayo ng resulta. Kasi ganun po talaga ang Christian life, ipinamumuhay po ng may pananampalataya. At huwag po tayong tamad na i-exercise po yung ating faith. Sabi nga sa Hebrews chapter 6 verse 12, imitate those who through faith and perseverance inherit what has been promised. Tandaan niyo po, no? Sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi automatic ang pagka-experience po ng fullness ng Christian life. Kailangan po i-exercise natin yung ating pananampalataya sa ating pagkakilala sa Diyos at sa lahat ng kanyang mga pangako. At alam niyo po, pagka natuklasan po natin itong mga maraming pangako ng Diyos sa atin, makikita po ninyo sa inyong buhay na totoo itong ipinangako ng Diyos na abundant life. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.